Noong 2002, may nangyaring malupit na insidente sa Pilipinas nang patayin sa kanyang apartment ang 32 taong gulang na British national na si Stephen Davis. Nagmukhang walang kabuluhan ang investigasyon ng pulisya, kakulangan sa mga kinakailangan mapagkukunan at mga talaan upang gumawa ng malalim na pag-aaral sa kaso. Gayunpaman, nagpasya ang ina ni Stephen na si Margaret Davis na kunin ang inisyatiba sa kanyang sariling mga kamay. Sinimulan niya ang isang determinadong paglalakbay upang alamin at dalhin ang mga gumawa ng krimen sa hustisya, anuman ang mga hadlang sa kanyang landas. Naganap ang insidenteng ito noong mainit ng gabi ng Hulyo sa Maynila nang pagbabarilin si Stephen sa kanyang apartment. Sa England, natanggap ni Margaret ang isang tawag sa telepono kinabukasan. Nagbibigay alam na patay na si Stephen. Ang tinig sa kabilang linya ay simpleng nagsabi, na aksidente si Stephen. Patay na siya, Margaret. Bago biglang putulin ang tawag, siya ay namutla at nagulat sa loob ng isang oras hanggang dumating ang pangalawang tawag na nagpapakita na si Stephen ay pinatay ng 3 lalaking armado sa kanyang apartment. Ang mga tawag na ito ay hindi mula sa home office o pulisya. Galing ang mga ito sa pinakamatalik na kaibigan ni Stephen na si Mike, na natutulog sa katabing silid noong nangyari ang insidente. Si Stephen ay pinanganak noong 1970 at lumaki kasama ang 2 mas bata niyang mga kapatid sa Nottingham. Sa malupit na kapalaran, ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente noong si Stephen ay 14 taon pa lamang. Ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon si Stephen ng mas malalim na responsibilidad para sa kanyang pamilya na kinakailangang punan ng pwesto ng kanyang ama. Sa mga sumusunod na panahon, nagkaroon ng relasyon si Margaret, ang ina ni Stephen, kay Alan, na nagbigay daan kay Stephen na magkaroon ulit ng ama sa kanyang buhay. Bagamat matalino sa computer at programming si Stephen, nanatili siyang tahimik at medyo mahiyain na tao na hindi madaling makisama sa mga tao. Bagamat itinuturing siyang nerdy ng ilan, magaan siyang kasama ayon sa mga kaibigan. Sa gulang na 21, inalok kay Stephen na magtrabaho sa isang malaking kumpanya sa Hong Kong, kung saan siya lumipat para magtrabaho. Sa Hong Kong, sumali rin siya sa isang flying club na matatagpuan sa Angeles City. 2 oras ang biyahe mula sa kanyang tahanan. Kilala ang Angeles City sa pag-aakit ng mga kabataang profesional na naghahanap ng pampatanggal ng stress. Sa kabila ng kakaibang pagkakataon, naging popular si Stephen sa mga kababaihan sa Angeles City dahil sa kanyang mga katangian ng kanluranin at kakaibang sense of humor. Sa Angeles City, nakilala niya si Evelyn Buhol, ang babae na magiging malaking bahagi ng kanyang buhay. Si Evelyn ay lumaki sa Daram, Samar, isang liblib na isla sa Pilipinas na walang kuryente o gripo. Kilala siya bilang isang maalalahanin, tahimik at responsable na bata na palaging handang tumulong at alagaan ang mga nakababatang kapatid. Sa gulang na 13, iniwan niya ang kanyang isla at dumaan sa mahabang biyahe sa pamamagitan ng bus at bangka patungong Angeles City, nakilala bilang sex capital ng Pilipinas. Maraming kabataang babae ang pumunta sa lungsod na ito upang humanap ng trabaho at madalas na nagsisinungaling tungkol sa kanilang edad. May mga babaeng kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagsasayaw sa mga bar. Mas malaki ang kita nila kung sila ay magkikipagtalik sa mga customer. Madalas itong nauuwi sa pagkaka-addict sa droga at dependent na sa mga ito. Ang tanging pag-asa ay dumating na mayamang lalaki na magliligtas sa kanila. Nagkakilala sina Evelyn at Stephen sa isa sa mga bar na ito. Mabilis na nahulog si Stephen sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi pa alam ni Margaret ang uri ng mga bar na iyon, ngunit natutunan niya ang katotohanan ng maglaon. Bagamat labis na iniibig ni Stephen si Evelyn, pinaliwanag niya sa kanyang ina na umasa siyang masasalba niya kahit isang babae mula sa buhay na iyon, at si Evelyn ang kanyang napili. Noong 1997, nagkaroon ng pagkakataon si Margaret na makilala si Evelyn sa Hong Kong. Si Evelyn ay 17 taon gulang sa panahon na iyon. 10 taon ang tanda ni Stephen. Sa kabila ng kawalan ng formal na edukasyon, pinakilala ni Evelyn ang kagalang-galang na asal. Nagulat ang lahat nang biglang mag-anunsyo si Stephen ang plano nilang pagpakasal. At inimbitahan nila si Margaret at Alan
na sumama sa kanilang honeymoon sa Puerto Galera, isang tropikal na isla. Sa kanilang panahon sa Puerto Galera, napansin ni Margaret ang ilang hindi kanais-nais na kilos sa kay Evelyn. Naging saksi siya sa mga pagkakataon na tinutulak ni Evelyn si Stephen kapag nagtangkang hawakan ang kanyang kamay, na nagpapakita na hindi siya ganap na sumusukli sa pagmamahal ni Stephen. Ang mag-asawa ay naging masagana sa Hong Kong, kung saan si Stephen ay nagtatrabaho bilang isang computer technician na may mataas na kita. Nagkaroon sila ng 2 anak, sina Jessica noong 1999 at Joshua 2 taon. Pagkatapos nito, bumalik ang pamilya sa Angeles City, kung saan noon ay nagtatrabaho si Evelyn sa mga bar. Ang kanilang buhay sa Angeles City ay marangya, at si Stephen ang nagbibigay ng komportabling pamumuhay para kay Evelyn, na hindi nagsasagawa ng mga gawaing bahay. Tinatawag ni Stephen na si Evelyn na kanyang prinsesa. Sa kabila ng pinansyal na suporta, bigla na lamang nawawalan ng pera at naging suspitsoso si Stephen kay Evelyn. Natuklasan niyang may relasyon ito kay Arnold Adori, isang lokal na lalaki na nagtatrabaho para sa isang kumpanyang pangsiguridad or security guard. Ang kilos ni Evelyn ay naging labis na di mapanagot at lumalayo siya kay Stephen. Pag-asa na maibabalik ang kanilang relasyon, ibinigay ni Stephen ang ultimatum kay Evelyn, na hinihinging ibalik ang nawawalang pera, magkaroon ng trabaho o mag-enroll sa kolehiyo. Tinanggihan ito ni Evelyn, na nag-udyo kay Stephen na hiwalayan siya. Ang pangyayaring ito ang nagbukas ng pinto sa pagbabago ng kanilang mga buhay, at ang lahat ay magbubunga ng trahedya. Nag-ugat ang lahat noong ika-18 ng Hulyo 2002. Nang pasukin ng 3 lalaking armado ang apartment ni Stephen habang siya ay nasa Maynila para magtrabaho. Si Mike, kaibigan ni Stephen na nanatili sa parehong apartment, ay nagising at natagpuan ang mga intruder. Tinaas nila ang baril kay Mike at itinanong kung naroon ang taong hinahanap nila. Sa takot, sinabi ni Mike na hindi siya ang hinahanap nila. Pagkatapos, pumasok ang mga intruder sa kwarto ni Stephen at nagpaputok ng 4 na putok na papatay sa kanya. Agresibo't agad na ipinahayag ni Margaret ang kanyang mga hinala tungkol sa pagkakaugnay ni Evelyn sa pangyayari. Sa kalaunan, sumama si Alan sa kanyang paghahanap ng katarungan. Naglakbay silang patungong Pilipinas, kung saan nakilala nila si Evelyn sa bahay ampunan. Nanatiling positibo at walang emosyon si Evelyn habang nagbabayad galang sa yumaong si Stephen. Higit pa sa naabot ng kanyang mga kamag-anak, sumubok siyang kausapin si Evelyn sa pamamagitan ng sulat upang humingi ng tulong, ngunit sa halip na ito, pinalayas siya ni Evelyn at hindi nagkaroon ng anumang interaksyon. Si Margaret ay nag-iwan na lamang ng isang sulat na hindi nagkakaroon ng anumang pakipag-ugnayan kay Evelyn matapos ang pangyayari. Pinakita ni Margaret na hindi siya pinapansin ang galak o kasiyahan sa pagka-convict ni Evelyn dahil hindi nito maibabalik ang kanyang anak. Isinailalim si Evelyn sa habang-buhay na pagkakabilanggo dahil sa pagtulong sa pagpatay kay Stephen. Matapos ang 2 taon, patuloy na nagtrabaho si Margaret mula sa kanyang bahay sa Nottingham, araw-araw hanggang alamin ang katotohanan at makamit ang hustisya para sa kanyang yumaong anak. Ginugol niya ang libot-libong pondo upang sundan ang bawat lead, kabilang na ang mga pulisya sa kanilang mga interview. Sa kabutihang palad, ang mga kamag-anak ni Evelyn nakakakontak sa isa't isa sa pamamagitan ng email mula nang umalis si Joshua. Nagbunga ang kanilang mga pagsisikap nang mabuksan na ni Robin Butas, ang bayaw ni Evelyn at asawa ng lalaking kapatid nito, ang huling bahagi ng palaisipan. Noong una, nagtago si Robin, ngunit tinulungan siya ng tiyahin ni Evelyn na maipahayag ang kanyang alam sa pulisya. Sa kanyang pagsasalaysay, kinumpirma ni Robin na siya ang 3 kasama noong trahedya. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang mangyayari noong sunduin nila si Evelyn sa kanyang sasakyan noong gabi ng insidente bago sila pumunta sa Maynila kasama si Arnold at ang isa pang mga kasamahan nito. Nagpark si Evelyn sa labas ng apartment ni Stephen at ibinigay niya ang susi kay Arnold. Habang siya ay naghihintay sa ibaba ng sasakyan, kinumpirma ni Robin na si Arnold ang bumaril ng 4 na putok kay Stephen bilang kabayaran sa kanyang kooperasyon. Dahil sa kanyang kooperasyon at pagiging testigo ng estado, hindi na sinampa ang kasong kriminal kay Robin.
Ngunit nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo sina Arnold Adore at ang kanyang kasama. Nahuli rin si Evelyn at inakusahan ng pagtulong sa pagpatay kay Stephen. Tinanggi ito ni Evelyn ngunit mayroong malakas na ebidensya laban sa kanya. Isa sa mga pangunahing ebidensya ang paggamit ng susi ng mga may kasalanan na kinumpirma ni Robin. Binasag din ng kanyang alibay nang magsumbong ang isang kapitbahay na nakakita sa kanyang bumalik sa bahay ng madaling araw pagkatapos na sinabi niyang natutulog na siya. Mayroong 14 tao na nagbigay ng ebidensya laban kay Evelyn, ngunit walang isang tao na nagpatotoo sa kanyang pabor sa korte. Noong November 2004, matapos ang 2 taon at kalahati mula nang namatay si Stephen, bumalik si Margaret sa Pilipinas upang maging saksi sa hatol ng hukuman. Bagamat masakit para sa kay Margaret na makita si Evelyn na nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo, ito ay hindi bigay saya sa kanya dahil hindi ito magagamot ang kanyang sakit na nadarama sa pagkawala ng kanyang anak. Sa huling pananalita, sinabi ni Margaret sa mga reporter na hindi niya naramdaman ang kasiyahan sa pagkakakulong ni Evelyn dahil hindi nito maibabalik ang kanyang anak na si Stephen. Sa huli, nagdesisyon si Margaret na hindi na makipag-ugnayan kay Evelyn maliban sa isang sulat na iniwan niya nito. Mahal kong Evelyn, nahatulan ka sa korte para sa pagpatay kay Stephen at walang sinuman ang makakapag-udyok sa akin na maniwala na ikaw ay inosente. Iniwan na kita at ang Pilipinas at natupad na ang katarungan. Isaalang-alang mo na sa susunod na 40 na taon, ikaw ay mamumuhay na isang matandang babae na may nasayang na buhay. Naging prinsesa ka ni Stephen at minahal kita ng lubos, ngunit ikaw ay isang masamang tao na walang pake sa mga buhay na iyong sinira. Sana ay worth it ang iyong sakripisyo ng iyong pamilya para sa maikling panahon ng iyong relasyon kay Adore. Kinuha mo ang aking anak at ngayon akin nang minahal ang inyong mga anak. Magkakaroon kami ng mga masasayang alaala na hindi ka kasama. Hindi kita patatawarin o makikita ulit. Hindi ka na anak ko, Margaret. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo ang ating episode na to. At don't forget to like and subscribe my channel. And hanggang sa muli, ito po ang Dark Screen Channel.